katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito, kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang mailihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita na kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag mananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panungkulang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayon kayo, huwag kayong magmukhang malungkot. Tulad ng mga mapag-imbabaw, hindi sila mag-ayos nung malaman ng mga tao na sila'y nag-aayon. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayon mo, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayon ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam ito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang magandang balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Okay. Manahimik tayo sandali at hayaan natin magsalita ang ating Panginoon sa kaibuturan ng ating mga puso. Pipili tayo ng salita o palilalay na nagtumimo at nakaangkit sa ating damdamin at sabihin ito at ipahayag. Ibahagi natin ang narinig sa ating puso na may kaugnay sa ating karanasan. Paalala lang po sa sariling karanasan lang po ang ibahagi at hindi ng ibang tao. Gamitin ang ako, hindi tayo o kayo o ito. Tahimik lang po tayong makinig sa pagbahagi. Walang po ito. Sharing. Pipili tayo ng mga salita na nakaantig sa ating mga puso sa pagbasa sa gospel. Ruth.